Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito napapanood. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat, no? Kasi pagkagising ko kaninang umaga, yung client ko, si Miss Ruth Owen, yung owner ng Bahay na Brutal, kinising niya kami ni Miss Ivy Almayo dito sa magandang news nito. Ayan, yung project namin na collaboration namin ni Miss Ivy Almario, isang icon na interior designer sa Philippines, na feature siya sa Inquirer. Ayan. So ngayon yan, no? September 13, Wednesday. Available siya sa print. Wala, hinahanap ko sa sa Inquirer website pero wala, no? So, tumakbo ako ng 7-Eleven at bumili ako ng dyaryo. Okay. Inquirer, maraming salamat po. Anong pag-uusapan natin? Magpapasalamat ako sa inyo. So, itong video na ito ay expression ng pagpapasalamat. So, check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Okay. So, unang-una, hindi naman ako magaling kung bakit nandito ako sa Inquirer. Unang-una, dahil sa trust ng owner. So, nagpapasalamat ako kay Mr. and Mrs. Owen. Sir Bob, tsaka si Ma'am Ruth Owen. Salamat po sa tiwala na binigay niyo sa akin. Si Ma'am Ruth, nanonood sa akin yan eh. So, nung minsan, nag-message siya sa akin. Actually, hindi ko nga siya nasasagot eh. Yung una, nag-message siya via email. Yung mga naunang mga ano ko pa yun, mga naunang mga videos ko pa. So, solid talaga yan si Ma'am Ruth na nanonood. At sabi niya, okay naman daw yung explanation ko. Naniwala. So, maraming salamat po, Ma'am Ruth and Sir Bob Owen. Ngayon, hindi ako nandito kasi magaling ako. Kasi magaling yung kasama ko. Hindi ko nga akalain na makakasama ko si Miss Ivy Almario. The Ivy Almario. Napakagaling na interior designer. Siya talaga to eh. Siya talaga. Hindi ako. Siya talaga ang dahilan bakit na-feature to sa Inquirer. Kasi napakagaling talaga niya. Napaka down to earth at napaka-generous magbigay ng mag-impart ng knowledge and wisdom when it comes to designing spaces. Ang kwento niyan, una, nagkausap kami ng client ni Mr. and Mrs. Owen. Pagkatapos, gumawa ako ng scheme, gumawa ako ng design. At pagkatapos, next meeting namin, kasama na si Miss Ivy Almario, na starstruck ako. Wow! Sabi ko, grabe, totoo ba to? Pupuntahan namin si Miss Ivy Almario sa bahay niya. So, syempre, kilig, tsaka kinakabahan. Tapos, nung nilapag ko na yung printout nung aking initial na mga drawings, ang ganda ng tingin ni Miss Ivy sa akin. Nakangiti. At nagsimula na siyang mag-sketch. Ang galing, no? Pinatong niya yung kanyang tracing paper doon sa printout ng aking ginawang scheme at yung aking ginawang plan na sa tingin ko maganda na, lalo pa niyang pinaganda, lalo pa niyang pinasexy at napakaganda ng kinalabasan ng space planning. No? Pero nagpaalam muna siya. Pwede bang pakialaman ng konti? Siyempre, no? Miss Ivy Almario yun. I'm a fan. So, sige. At ito nga yung kinalabasan. Sabi ng Inquirer, designing a client's comfort zone. So, naging open yung floor plan, no? At may logical sequence of space,
imaginative but minimally arranged and energy efficient. Energy efficient siya kasi nakita nyo naman yung videos ko tungkol dito sa bahay na to. Ginawa namin siyang napaka-airy, maliwanag. Kasi ang request ni Mrs. Owen, gusto ko ng bahay na humihinga. Di ko makakalimutan yun. No? I want a house that breathes. Yun ang gusto niya. So, jealousy. Favorite nating bintana. Yung kagad yun. Tapos, inintroduce ni Miss Ivy yung open planning. Kasi yung naunang scheme ko, yung naunang design na ginawa ko, marami siyang mga corridors, may mga compartment. Pero inayos ni Miss Ivy. Ayan, talagang minentor niya ako. No? Sipin mo, no? Mimentor ka ng isang icon. Ibang klase, di ba? Pagkatapos, inintroduce niya yung catwalk. Ito yung catwalk, no? Ito yung nakaikot na parang corridor. Actually, siya corridor kasi open siya. Alley. Catwalk talaga tawag yan. No? Paikot siya doon sa living room. No? Kasi double volume nga itong space na ito. So, para mabuksan yung ano, alam niyo na yung kwento niya, no? Pinento ko na yung sa video. Si Miss Ivy Almario ang nakaisip niya. Tapos ito, yung cute na bintana, fixed window niya doon sa office. So, ang ganda nung kinalabasan. Dahil kay Miss Ivy Almario sa kanyang genius sa paggawa ng napagandang interior space. At pinabayaan niya ako na galawin yung aking sariling style. No? Kasi nga gusto ko brutalism. Fan ako ng brutalist architecture. So, hinayaan niya ako dun sa labas. Talaga namang na-express ko yung sarili ko doon sa architecture. No? Pero yung interior, talagang yan yung teritoryo ni Miss Ivy. So, collaboration talaga yung nangyari dito. No? At tingnan ko lang yung ilang mga excerpts galing sa interview. Kasi ang interview dito, si owner, si Mrs. Owen. Una, ang isa sa mga nakita niya, na-enjoy niya dito sa bahay, ay no wasted space. Ito naman, yung staircase situated on one side, while the living and dining areas are oriented toward the view corridor. The patio built around the mango tree and the garden. The kitchen is a few steps away from the dining area, though partly hidden from view. Okay. So, yun talaga yung idea namin. Open, wala masyadong walls. At tapos yung mango tree na nandun sa center ng lote, ginamit namin yun as a focal point. No? Tapos, yung staircase, may mga nagko-comment. Bakit daw delikado yan? Ginawa namin staircase. Pero ang totoo, may ginagawa naman talaga yan, di ba? Bakit ka paliliko-liko? Pwede ka namang dumiretso. So, hindi naman tayo masyadong mapamahiin. No? Okay. Isa pa, yung pagiging energy efficient. Yan sabi ni Miss Ruth. Nagustuhan niya yung pagiging energy efficient ng design. Bakit? Kasi previously, nakatira sila sa smaller townhouse. At yung bill nila sa electricity is 9,000 pesos a month. Pero dito, after more than a month na nakatira sila rito sa Bayan na Brutal, at mas malaki ang floor area nila, ang bill lang nila sa kuryente, 6,000. O, di ba? 6,000 pesos. Difference of 3,000 pesos. Mas malaki yung space. Bakit? Kasi hindi sila nag-aircon masyado. Sa room na lang sila nag-aircon. Sa bedroom. Ang lamig na eh. Ang lamig na nung major spaces nila eh. Dahil nga sa natural ventilation. So, nakaka-proud yun, bilang designer. Na-achieve namin ni Miss Ivy yung objective na maging sustainable, energy efficient itong bahay. Isa pa sa nagustuhan ko sa project na to, kahit na we're working on a certain budget, hindi naman ganun kababa yung budget, pero hindi rin naman ganun kataas. So, naging kami, nagtipid kami, pero hindi siya naging halata. Hindi siya halatang tinipid. Unang-una, yung color combination na ginamit namin dito, cement, sa surface na yung in-applyan ng treatment.
Ibig sabihin, in-apply ng treatment, kinulayan. Yung ginamit namin, kulay ng cement. Cement na, na skim coat. Or ibig ko sabihin, cement colored na skim coat. Tapos, black and white. Yun lang, 3 kulay lang. Bakit matipid yun? Kasi kapag maraming kulay yung ginamit mo sa bahay, sigurado yan, madami kang tira. Maraming mapapanis na pintura. Kasi kung may certain wall lang na pipinturahan mo, tapos sobra naman yung 1 galon, o di sayang na yun. Diba? Kung itatago mo yan, iniisip mo, ay sige, para sa susunod, pag nag-retouch tayo, meron pa. Hindi, no? Mapapanis yung pintura. Na-expire din yan pag nagamit na. O kaya lumalapot siya, so hindi na nagagamit. Whereas, kung mas konti yung kulay, kagaya ginawa namin, black and white, mas madaling ma-estimate. Tapos kung may tira, madali ring magamit, mamamaximize mo yung gamit. Kasi yun lang yung kulay na bibilhin mo. So isa yun, yung black and white na color combination. Tapos, si Miss Ruth at si Miss Ivy, hanap sila ng mga magagandang mga furniture na maganda pero hindi ganun kamahal. So number 1 na dyan, si IKEA, yung mga cabinets tsaka yung kitchen, IKEA. Alam naman natin yung IKEA, mayroon ng reputasyon yan sa buong mundo na sulit siya. Compared kung magpapasadya ka. Mas mura pa rin, mas nakakatipid pa rin sa IKEA. At isa pa, yung nag-click talaga yung collaboration namin ng owner, ng interior designer si Miss Ivy tsaka ako. Kasi ako, unang-una, yung sinabi sa akin ng owner na gusto niya yung bahay na humihinga, naisip ko kagad na open yung mga walls. As much as possible, open lahat ng walls. Kaya jealousy yung naisip kong window. Na yun naman pala, nagkataon talagang gusto rin ni Miss Ivy. Tapos, nag-suggest din si Miss Ivy ng lantern effect. Kaya gumamit kami ng ng mga breeze blocks. Yung mga blocks na perforated, butas-butas siya. Para kapag gabi, nakabukas yung ilaw sa loob, nasa labas ka, makikita mo, yung ilaw galing sa loob, nagra-radiate siya papunta sa, lumulusot yung mga liwanag doon sa perforated na blocks. Doon yan, makikita nyo dun sa video about dito sa project na to. Pagkatapos, nagustuhan din ni owner yung magandang working relationship namin. Kasi inayaan niya kaming mag-design. Kaya kung meron din kayong team ng designer, at sa project ito, ako as architect, tapos si Miss Ivy Almario as interior designer, hayaan nyo lang sila na mag-collab. Hayaan nyo sila na mag-design. At hayaan nyo sila na gawin yung trabaho nila. Kasi pag mas maganda yung yung rapport, mas magiging maganda yung kalalabasan ng project. Magiging masaya ka. Kaya dun sa dulong sa dulong paragraph, sabi ni Ruth, if Ivy says ganyan, I let it be. There was less stress for me when I psyched myself. So, ibig sabihin, hinayaan niya lang. Hinayaan niya ang interior designer niya at ako as architect mag-design. Isipin nyo, yung ginamit naming rito, combination ng theme. Hindi yan gusto ng lahat . Brutalist. Bibihira yung magkakagusto niyan. Tapos yung black and white, maraming ang nagko-comment tungkol sa black and white. Pag binabasa ko yung comment section sa video. Pero, dahil nga binigyan kami ng liberty ng owners, maganda yung kinalabasan. Nagustuhan niya talaga at very happy siya. Very happy siya sa naging result. Okay, so muli, maraming salamat po. Again, sinasabi ko, hindi ako magaling kung bakit ako nasa dyaryo. Masaya lang talaga ako. Hindi naman araw-araw, mapupunta ka sa Inquirer, di ba? So, very happy ako at na-appreciate ko po yung support ninyo. Hindi po ako magaling,
Kaya ako nandito. Ako lang ay blessed kasi nandyan kayo sumusupport. Marami nga rin akong sablay, no? Marami rin mga problema, marami rin mga client na di-disappoint din sila, no? Sa akin at times. Pero ang totoo, part 'yon ng ano ng learning experience. Kasi kung walang ganun, perfect na tayo. Hindi naman tayo perfect, di ba? Okay. So maraming salamat po ah. Alam ko medyo mahaba yung kwento, pero maraming salamat po sa patuloy na pag-support ninyo dito sa channel at sa mga ginagawa ko. Pasensya na kung yung iba sa inyo di ko na sasagot. Medyo busy po kasi. Saka marami po masyado yung mga nagme-message. So hindi ko po lahat nababasa at hindi ko na po lahat na isa-isang sagutin. Pero may mga sinasagot naman po ako. Kaya again, thank you very much po. Sana huwag kayong magsasawa. Hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ako po, si Architect Ed. Bye!